IP community man ang Barangay Lamyawan. So sama sa naandan ang uban nga mga buntis labi na katudlagyo mga sitios namo mas prefer sila nga mga anak sa ilang balay. Sa una sir, dili pa sila aware na ang buntis dapat magpinatan. Kaya murag wala na silang mga unang anak. Kaya ang uban mangod ng buntis, layo niya na ako'y uban nga kulang po kayo sa education, hindi kayo sila kasabot ba. We realize na yung kulang dito, yung paano i-convince yung mga nabubuntis, mga pumunta doon sa health center. Dito namugna ang amo ang paghimo og team. Mahimo nga ang tanang buntis patabangan ni sa mga official nga mag-quality ng care. Every month, mag-atal sila sa book report sa midwife para ma-evaluate kung sa mga problema sa patak sito. Dako gid kaayo ang nahimo sa WHO pag IEC o pag-eduka sa amon kay sa una wala kami nakahatag og serbisyo nga mag-saving ang buntis. Ito pong mga BHW, i-train po sila pag-usahon pag-pregnancy tracking. So matrack na nila kung kinsay mga buntis, kung kinsay mga high risk. So naningkamot karon ang barangay government o kauban ng atong local government unit nga mahinay-hinay na pasabot sa mga tao nga kinahanglan kay naa naman tay health center, naa naman tay birthing facility sa tuang munisipyo nga gina-encourage na gyud namo ang mga buntis nga dito na gyud sila mga nakay para safe ang ilang anak kung sila pud nga mga ina. So involved atong mga tricycle driver, atong mga kagawad, mga kuruks, so involved sila kung naay magsapol buntis sa ilahang community, kung gina-refer na siya, gina-inform po sila kung kano sa sila mga anak. Kami tanan po, mga BHW, mga barangay officials, or mga teachers, na ako yung mga parent leaders, so nakiusad yun, kung halimbawa na yung mga buntis na naginhanglan og tabang, so andang po yung tabang po para sa ila. Tungkol sa awareness na among ipagangan sa mga tao, may pahin sa maternal health, ang community involved, hindi lang kay ang inikanan sa nabuntis, ang ayon or ang exclusive sa ilang pamilya lang. So, for example, na yung mga mabuntis nila, na yung mga emergencies, ang ilang mga silingan is aware kung asa dala ko ng nabuntis. Ang atong mga tricycle driver, kabalo sila asa emergency, kabalo sila asa ang ato ang birth station, kasi sila i-aware na to ang atong komunidad para mas madali ang pagtabang kung hindi na problema. Nag-create me o health team mo na ginatawag ko BMCMT, Barangay Maternal Child Management Team. Mao na ang dako nga nakatabang nga wala gyud mga inahan nga mamatay diri sa Barangay Buhangin kay ang tanan naglihok jud. Dok, pwede ba ko magpaanak sa amo ang balay kay train man ko na hilot? Dili na pwede. Pwede na kang mahimong partner na mo. So dako kaayo siya nga tabang since naanay counterpart ang barangay with regards to logistics and services sa ato ang MNH. So nakita na ko kung unsa ka kanang kalingkod ang ako ang programa sa paglawas tungod sa mga partners na atong gibuhat. Tungod sa suporta sa barangay, naanay regular consultation and visitation aron mahimo siyang accessible sa ato ang mga buntis. Nagkagamay na nanganak sa balay, tapos karon 0% kami nga nanganak sa balay. Asa mo ang tribo, okay na kayo karon kay kanang tabang sa gobyerno. Ayun na sila kargahan ng mga BHW na nagtabangan sila sa payo mga problema sa tribo. Nakumon na din sa barangay. Pangusgan sa mga komunidad, pati na sa ato lungsod, ang resulta na is wamo kaayo. Okay, ang ato ang mga mama healthy, ang ato mga baby healthy. Tungod aning ato mga stakeholders, utabang pud sila pagpasabot sa atong mga kaigsuonan ug sila pud usab pud sila nga naga-encourage nga katong mga traditional nga mga hilot o katong traditional nga pamaagi sa pagpanganak nga ato natong hinahinayan nga mawagtang kaya nato ang safety sa inahan o sa bata na wala gyud mahitabo na mamatay sila. The Video Philippines Stimulating Maternal and Newborn Health Uptake in Communities highlights the importance of increasing maternal and newborn health service utilization, particularly in rural and unserved areas. Key strategies include community engagement, improving access to healthcare services, and promoting institutional deliveries with skilled professionals. It also emphasized the significance of postnatal care and continuous support to mother and newborns. In nursing, this lesson can be applied by actively engaging in community health education, advocating for accessible and affordable maternal health care, and enhancing skills in emergency, obstetric, and neonatal care. Nurses can also provide essentials postnatal care and support, ensuring that mothers and infants receive proper follow-up and guidance. By applying these strategies,
nurses can help reduce maternal and infant mortality rates and improve overall health outcomes in their communities. Going back 2 to 3 years from 2015, matataas yung maternal deaths. Sometimes, maabot ng 5, 4 o 6 maternal deaths. Na ako isa po, kanang magbaha, ganit sila, problema di kayo. Ilan man ka, one time, na siya yung lugar, nga tabukon siya sa ang mga anak naman sa tabok. So, kailangan man dyan mo siya tabukon, sir. Wala dyan kayo buhat, kundi, bahaman. Before ang WHO sulod sa amo sa Donma, especially sa Barangay Lapuan, isod yun kay ang tanang mga anak, dili yun sila prepare na mga anak sa health facility, lalo na sa mga center. Marami ding facility namin na BHS, hindi siya safe birthing. Kaya hindi kahit na doon ipanganak yung mga bata, pero hindi naman safe birthing, hindi rin mapili. Kasagaran mga rason na tungod sa kakuprihon, hindi sila makaadto sa ato ang mga health centers or magpakita sa ato ang mga midwives and nurses. So kana siya ginabuhatan nato nagpaagi na atay buntis team kompleto na dentist, medtech, doktor na muanti sa mga liblib mga remote areas. Mutong pasalamat ni niabot po itong accreditation sa PhilHealth, so muti nag-guide sa mga nga mapadali ang amo ang MCP. Maramihan sa mga lives na hindi din mag-train, pati ang BHN. But unfortunately, the last 3 years, marami na na-train pati public health nurse. So natin gihimo nga capability building sa atong mga barangay officials, sa atong mga BHWs na hatag mo silang training sa IMCI. Namin ginatawag na pregnancy tracking tool. Kani ato dili siya tracking tool ang tawag, kundi active na service team lang ni. So niabot ang panahon nga ni sponsor ang WHO nga ni-guidean mi nga para mas mapadali ang trabaho pag monitor sa buntis. Ginaanhian ko sa ako ang health center diri nga naga-survey kanang sa pagsugod pa lang ako pag wala na sa akong mens, gianhi ko niya diri nya every month ko nga wala pa schedule na ko na magto ko ginapa-remind ko niya diri ginapaanhi ko diri nga kay para sa health namo nya maskin lag dili na ko monthly kanang ginabay ko niya diri ang ginapangusta kumusta man mo diri ang buntis. Pasalamat ko sa mga health center nga nagdala din ha nga giatiman din nila sama ra pud sa ilang pamilya nga pag-atiman pud nya sila pong serbisyo. Daghan ko salamat kay kung wala pud sila dili pud kaya ni makuan sa mamonitor pud ang sa mga panginahanglan sama sa mga buntis. Mauna ato ang number 1 goal na ma-prevent yun ang kaning mga maternal and child deaths. Walang nanay at bata na mamamatay dahil sa panganganak. The Video Maternal Newborn Health Services delivery emphasizes the critical role of accessible and quality healthcare services in improving maternal and newborn health outcomes. It discusses the importance of skilled birth attendants, timely prenatal and postnatal care, and the need for healthcare providers to be well trained in handling complications during pregnancy, childbirth, and the postpartum period. As a nurse, this knowledge can be applied by ensuring that mothers receive comprehensive prenatal care, promoting institutional deliveries, and well equipped to handle emergencies during childbirth. Nurses can also provide continuous education and support to mothers for postpartum, encourage breastfeeding, and monitor for any health concern in both the mother and the newborn. By focusing on these areas, nurses can significantly contribute to reducing maternal and infant mortality rates in the Philippines. Number 1 yun na naka-catch na ko attention katong roadmap. Ang roadmap sa mako is pag ana na ko kadaghan magpula, kadaghan yellow. Asa man ang green yani. Green magud daw is katong perfect. It was difficult in the beginning kasi sa aming kultura hindi nila accepted yung mga anak sa health center kaya it's considered na parang nasa public sila. Sa una wala pa na emphasize nga ma-educate kayo sila nga magpa-prenatal mo ato sa health facility marag ingon ana ang dagway nila. Ang kahimtang sa mga tao sa una, kami mga tribo,
ato sa balay mga anak, kasagaran, nagay mga kaso na mamatay, dito rin sa balay. Wala pa man yung kwan, partihan tabang sa gobyerno karon. Nga lang ang kinabuhi sa una. Sa wala pa to ang assistance sa atong gobyerno. Isa layo ang amo ang pinadalaan sa among mga anak sa Davao Regional Hospital. Murag like ang amo ko pagbihike lang sa pagtravel lang daan expenses mi daan sa ang katawhan. So, ang first yun na nahitabo na ay Barangay Health Summit. Then, na ay gihimo dito, Barangay Breakthrough Plan. Then, pagkahuman ni Ana, dito na sulod na ang Performance Accountability System. Nandoon yung mga barangay council ko, lahat kami nandoon, training kami. Nakita din namin talaga kung ano ang kakulangan sa aming barangay. Katong mga training na gi-offer sa WHO, dako kayo ako pagpasalamat niya na kay katong training sa part na amang ko ni adto. Ang mga participants gid ato, ang mga barangay chief executives o ang ilahang mga barangay health worker pag duol yun sa WHO nag-local health board me i-present ang accountability system, automatic ako na yung ipa-mobilize ang tanang mga personnel nako including my SB member on health. Dako kay siyang tabang sa RHO Mako kay natudluan ang mga barangay captain, barangay official sa ilahang rules and functions sa health nga ang uban nga mga kapitan niingon sila nga dili lang dai sa health budget mag-allocate kundi ila pong responsibilidad ang magpasa og mga balaod. Katong na-interest na namo amo ang facility-based delivery, katong mga skilled personnel sa gid ang gapanak, and to the fact ang LGU Malita na SB resolution prohibiting the hilot nga mag-assist sa delivery sa isa ka nanay. I-stricken yun nato ang atong balaod para maiwasan nato ang maternal death o malesen nato. What I did, nag-hire ko additional na mga health personnel. Then especially gitutukan yun po nako ang kanang mga buntis. Ina-implement na mo ang kanang ginatawag na breakthrough plan. So, in coordination with the guidance and ina-facilitate po din sa World Health Organization na ma-implement kaning mga necessary health plans aron ma-improve ang ato ang maternal and child health. The only municipality na na-accredit sa maternal health care package. Then during sa ako ang time, giduple na ako og accreditation sa PhilHealth. Ang kaani MCP, ang ako ang Elizalde na maternity lying in and ang amo ang main health center. So, ang gibuhat sa munisipyo, nagpasabi og Safe Motherhood Ordinance. Katong ang ordinance sa munisipyo, i-implemento siya o i-adapt sa ato ang mga respective barangays. So, tungod atong passage sa and adoption sa ato ang Safe Motherhood Ordinance sa mga barangay level, na-increase ang ato ang mga health indicators. Sa pagkakaroon, mo ko lang gihatag sa gobyerno nga ayuda sa mga tao nga nasa bukid ng puyo. Para na mo mga tribong mansaka. So ang nahimo karon nga nahimo na ni siya nga project. Dako kay katabang kay ngano dili na mo adto sa laing lugar ang among mga buntis ug mga anak kay naa naman type facility. Dako kay sa katabang ma'am kay ngano naatay kumpleto tag doktor, naatay nurses o naatay midwife, kumpleto. Napagita emergency nga sakyanan. Ang panahon og dili makaya sa doktor, i-refer nato sa Davao Regional Hospital. So dako gyud kay sa katabang mahitabo sa among barangay. Diskaron nga murag hayag na kay ang ato ang municipal government units na kamot nga makabutang yun o mga facilities nga dito mo abot ang ato ang mga The video making maternal newborn health a priority for local government units highlights the importance of local government involvement in improving maternal and newborn health outcomes. It emphasized the need for local policies, resource allocation, and community-based initiative to ensure access to quality healthcare services for the mother and newborn. Collaboration between healthcare providers and local leaders is crucially for addressing barriers to care,
such as transportation, affordability, and awareness. In nursing, this lesson can be applied by advocating for policies that support maternal and newborn health at the local level, collaborating with local government units or LGUs to enhance healthcare services, and actively participating in community outreach programs. Nurses can also help educate families about available resources and ensure that mothers receive the care they need at every stage, from prenatal to postpartum, contributing to improved health outcomes in the community.